Yung mga simpleng ganyan nung kanilang mga politiko, mga bossing chief amo, sir. Yung tipo bang, naku, doon sa lugar namin, sandamakmak na. No? Sandamakmak na yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Naku, nagkalat na sa lugar namin yung droga. Yung mga paganyan, no? Hanapan mo ng datos, wala akong maipapakita yan, mga boss. Wala akong maipapakita yan. Basta, yaw-yaw lang. Sabi nga sa Bisaya, yaw-yaw lang ang pambala nila. Boss Bato, nasaan yung sinasabi mong illegal drugs use in the new normal? O illegal drug use is the new normal. Nasaan yun, Bato? Kailangan, kapag ka nagsalita kayo, susundan nyo nung ebidensya. Baka kasi, si Bato laging nasa Davao. Kaya po, ang naririnig nila, Davao, 44.4 milyong bato. Oh, ang nasa kote ng mga alagad ng batas. Puro yun yung naririnig nila. Davao, puro Davao. Oh, 37 o 38 na mga staff, no, na trabahante sa munisipyo gumagamit o positibo sa ipinagbabawal na gamot. Baka panay ho yun yung naririnig ni Bato. Sabi ni Rener Arsua, Bisaya ka, Boss Mark. Hindi. Kumbaga, natututo na din tayo kahit kaunti. Ang dating Pangulong Duterte, no? Pilit ng pilit, gustong makabalik sa posisyon sa pagka-presidente. Tapos puro Bisaya naman po yung sasabihin natin. Paano naman po yung mga Tagalog? Di ba? Sabi ni Cooking TV Mix Videos, katiting lang, drugs na huli. Sa panahon po ni Bongbong Marcos, mga bossing, eto po. Kung makikita nyo po, miski i-google nyo lang po, pindutin nyo lang po yung Google dyan, 2024. Mga nasa kote na droga, billion po ang makikita natin na nahuhuli. Pero wala yung mga nanlaban, wala yung mga ganito, wala yung mga lumabag sa karapatang pantao, mga bossing. Di ba? Ngayon, kung eto o ganitong diskarte ang gagawin at patuloy na gagawin nila Tobats, mga bossing, ay nako, malabuhong manalo ito. Ano po? Nakasentro sila doon sa mga walang sapat na ebidensya, nakasentro sila doon sa mga gawa-gawa lang ho nila na mga ibinabalita nila. Paano naman yung plataforma de gobyerno nila? Paano yun? Ay, hindi. Si Bato meron pala yan. Tokhang. Umaasa pa din siya at nangangarap pa din siya na yung tokhang epektibo at gusto ng taong bayan. Di ba? Pag nanalo si Bato de la Rosa, malamang po, isa-isa na naman pong kakatok sa inyong bahay, no? Pag may nakitang payat yung mga kapulisan, tokhang ka. Pag may nakitang luwa ang mata na kapulisan, tokhang ka. Kung sakali man, may mga bata na naman na madamay, mawalan ng buhay, collateral damage lang po. Shit happens. Ayaw natin ng ganun. No? Tayo, mga boss chief amo, sir, lagi po nating sinasabi, laban tayo sa droga. Pero sa tamang pamamaraan po. Di ba? Sa tamang pamamaraan, hindi yung, oo nga, laban sa droga. Kaso naman, kawawa naman yung mga nauulila ng hindi naman kasama dyan. Sabi ni Arvin Laurio, sinasabi lang nila na lumalaganap na naman ang droga kasi nahuhuli yung mga pinapasok nila na bulto na droga. Sa panahon nila, mas maraming tinatago kaya walang droga. Yan. Tingnan nyo ho ito, mga kababayan. Basahin natin yung balita dyan kay Bato. Cagayan de Oro City, re-electionist Senator Bato de la Rosa has called for stronger government action to combat illegal drugs. Yan na lang ba paulit-ulit ba to? Hanggat hindi nyo inaayos, no?
yung pagpapatupad niyan ay nako, hindi magugustuhan ng bayang Pilipinas yan. Hindi hindi nasusuportahan ng mamamayang Pilipino yan, no? Hindi naman po talaga hindi naman po talaga naging epektibo. Bakit to? Eh yung mga malalaki nakakawala. Yung mga kapitbahay nyo na mga user, mga maliliit, yun lang yung mga nakukuha. Sabi ni Lito Dagale, Tondo yan, si Mark. Sabi niya, kami naman sa Baseco, pa-shoutout na, taga Baseco pala kayo. Shoutout sa inyo. No? Taga ako, Franco. Corner ng Pacheco at Panday, hindi. Pacheco at Pitong Gatang. Yun yung lugar namin dyan sa Tondo. Shoutout sa mga taga Baseco, Port Area. Tuloy. Sabi dito, the use of illegal drugs has become the new normal. Grabe ka naman sa bayan natin ba to? Ang gaganda ng mga balita, ang lalaki ng mga nahuhuli. Di ba, Sir Tony Ninobla? Bilyon-bilyon. Pinakamaliit yatang nakita kong nahuli sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos is 44.4 milyon. Diyan pa sa Davao. O di ho ba? Wala. Kung diyan, puro diyan yung naririnig natin, mga boss pa mo, sir, hindi epektibo. No? Yung mayor diyan. Walang ginagawa yung mayor diyan. Kung diyan lagi nahuhuli. The use of illegal drugs has become the new normal, with drug users even broadcasting their illegal activities live on Facebook. May isang beses pong gumawa nun, mga kababayan. Napanood ko nga po no? Ilang araw lang, 2 o 3 araw lang po, hinuli na. Kaya lang, ang hindi ko lang po matawag dito, ma-absorb, yung bata umiiyak, tumatangis, umiiyak, no, habang hinuhuli yung kanyang nanay. Kasi po nag-live sa Facebook habang bumabatak. Tapos nung hinuhuli na po, iyak nang iyak yung Kaya po maging lesson po sa atin to, mga kababayan. No? Meron ako mga nakikita, lalo na sa Tondo. May mga ganyan-ganyan, di ba? Meron, kumbaga, tayo kita natin lahat yan Kasi laking kalye tayo. No? Meron, mabait naman. Mabait yung mabait yung tatay. Mabait. Mapagkakatiwalaan. No? Mabait talaga sa pamilya niya, kaso bumabatak. Sobrang mahal niya yung pamilya niya, yung anak niya, kaso bumabatak. Eto, lesson to doon sa mga ganyan. No? Ngayon, sa sobrang mahal na mahal niyo yung pamilya niyo, huwag kayong gagawa nung mga ugali o yung mga ganyang gawain, no? Na alam nyo na mahihiwalay kayo sa inyong pamilya. Na alam nyo na kapag nangyari ang hulihan, mawawalay kayo sa pamilya ninyo at makikita nyo yung anak nyo, iiyakan kayo kasi mawawala kayo, makukulong kayo. Iwasan nyo. Diba? Iwasan nyo. Yaan yung mga magiging consequence niyan. Marirealize nyo na lang yan kapag yung tipo bang hinuhuli na kayo, inaaresto na kayo, malayo na kayo sa pamilya nyo. Kaya hanggat hindi pa nangyayari yun, iwasan nyo na. No? Laging gumawa na lang ng maayos. Laging gumawa ng legal. Mahirap po ang mawalay sa pamilya. No? Okay ka nga. Mabait na tatay ka, mabait na asawa ka. Kaso bumabatak ka. Pag natsyempohan ka, yung mga gusto mong gawin o iparanas doon sa pamilya mo, hindi mo magagawa yan. Kasi nasa oblo ka na Di ba sabi ni Resi o Kutomo, piliin po nating mabuti ang ating iboboto, no? Hindi ako 12-0 sa alyansa ni PBBM. Siguro 10 lang. Ako naman siguro mga 3 hanggang 5 lang po doon sa alyansa. At kahit po sa kakamping ka, hindi po ako matatakot na sabihin sa inyo na meron po akong napupusuan doon sa kakamping na itala po sa aking balota. Yung Heidi Mendoza nga ho, mga bossing. Yung mga ganitong estilo ho, nila Bato de la Rosa, mga kababayan, paulit-ulit na paninira, no?
hindi nila sinasabi yung totoong nangyayari sa ating bayan. Yan po ang makakapagpabagsak o yan po ang magiging dahilan, mga boss, kung bakit matatalo sila sa election. Anyway, dahil po dyan sa mga pagpapakalat ng mga peking balita na yan, mga fake news na po na yan, mga boss, ang Malacanang po, no? O ang palasyo, ayun, talagang kikilos na para masawata po o para matapos yung mga ganyang pagpapakalat ng peking balita, no? Laganap yan do sa mga DDS vloggers.